Yung mga gustong mag-propose dyan, ito, pag ganyan. Hindi ka naluluhod-luhod. Wala yun. Kasi bike to ganyan. Nandito tayo ngayon sa showroom ng Duke Rager sa Quiapo. Yan, soft opening daw. Kasi alam mo ba soft opening? May soft box. At ito yung CEO na naman ba? Medyo busy ngayon to. Recording, ganyan. Rehearsal. Meron silang comeback concert. Kaya this coming November yata yun. Sa Tanay. Kasama mayonnaise. So. Ito may binubuo na. Kasi bukod sa hubs and rims, may ibibenta din si Duke Rager na wheelset na. Para hindi na kayo mahirapan na maghanap ng spokes o kaya magbuo. Ito buo na. May free pa to na rotor. Ang usapan, pag bumili ng rotor, may free na wheelset. Hindi pala. Baliktad, no? Kumbaga, para maka-start na kayo na makabit yung wheelset, may free na siya na rotor. Pero may separate na rotor na lalabas si Duke Rager. Abangan nyo na lang yon. Pero maganda siya. Free na lang to. Ang kapal, oh. Nandito tayo ngayon sa Quiapo. Binisita natin ang showroom ng Duke Rager. Work in progress. Pero open na ba to? Open na ba to sa mga bibisita? Yung mga paisa-isa. Mga paisa-isa. Pero hindi siya yung laging bukas. Hindi yan. Sa ngayon is Saturday, Sunday. Tapos kuha tayo ng isang day na sinarge yung nandito. Yun. Kung gusto nyo makita yung mga products ni Duke Rager, dito yun. Kompleto dito. Ayun si Jim nagbubuo ng mga wheelset. Yan. Yan. Pamalapad na puwet. Bilang pasasalamat. Okay lang yun, kahit naman wala Minsan nagkakausap lang kami nito. Sabi ko minsan BBC. Tingnan mo si Duke, hindi siya masyado malas sa ganito. Kasi environmental friendly pa rin siya. Recyclable material yung Ayaw nyo na ng box. Hindi daw kasi nagagamit yung box. Welcome! Dito tayo ngayon sa showroom ng Duke Rager. Saan natin makikita yung products ng Duke Rager. So may mga bago tayo. Yung iba nito actually na-release na natin pero nag-replenish tayo dahil na ubos. So dito kung natin yung wheelset. So may buo na tayo noon is rims lang, tapos sumunod yung hubs. Then ngayon, may spoke na rin. So, nag-release tayo ng wheelset. So, gravel wheelset, MTB wheelset. Meron tayong J-bend type, tapos yung straight pull type, ratchet, at saka Pauls. Ito yung SRP natin is 10,599. Sa ngayon, may limited tayo. Pag kumuha sila nung wheelset nito, meron tayong gift na rotor. Isasalpak na lang nila. Ito, suggested natin to ng gravel. Kasi may tatlo tayong model ng rims actually. Yung Real 32, which is for XC gravel, suggestion. Yung Real 35, XC trail, tapos yung Real 40, yung trail to enduro. So ito yung Real 32 na variation for gravel. 700cc siya. So external 32mm, internal 27. Tubeless ready. May 32 holes at saka may 28 holes. Yung subs nandun. Papakilaranin natin yung hubs, yung apat natin na model na hubs. Yung bang nakasabit? Ito yung raw. Gusto mag-classic raw na gravel. Size large, puno yung cockpit. Ang group set niya is sword, microchip sword na 1x10. Ayan yung paano. Ano to? Ito, OG. kay Nards to eh. Nakasabit dito. Pang display daw muna. Ito yung Apex ba yun? DCF? Apex. Ito yung Apex ni Nards. Ito yung actually yung green niya noon. Tapos nirepaint. Ito ginawang red. So marami na rin napagdaanan to. Actually nakarera ko rin to. Nagamit ko sa Ultra Gravel to. Ayun ba yung na-plat na hindi pa nararide? Ha? Hindi, iba yun. Iba ba yun? Yeah. Yung nasa hotel pa tayo. Tapos ito. Yan, ang ganda ng kulay niya na. Yes, ito si Goldie. Ito yung gold concha, parang pang pogi-pogi style. So, naka-plus tire siya. 27 by 2.8 na Racketron. So, carbon fork, DFS, custom painted na Apex, Puno cockpit, Diore 10-speed. Yung price nito is 69. Punta kayo dito. Pag-usapan natin, bababa pa yan. Tapos actually, nandito rin yung frame ni Black Mamba. Custom painted din. Custom painted din. Nagpalit kasi si Boss TJ. So, yun, lalagyan din namin ng price kung sinong gusto mo. Kasi isa lang yun eh. Custom paint yun ni Black Mamba. So, dito yung sa hubs natin at saka saddle. Taas pababa. So, yung mga nakakilala dito, ito yung 2023 model ng Relish. Ito yung prototype. So, maraming pinagdaanan. Pag makikita nyo may putik pa,
ba? Ayan na yun. Yan yung remembrance nung Ultra Gravel 2024, di ba? Ah. Yes. Yan siya. Ultra Gravel 2024. Tapos, ito yung result niya. Kumbaga, etong RON yan, same sa RON nito. Walang nakalagay na coating. Walang nakalagay. So, imagine nyo for 2 years mahigit, walang coating, hindi nagbago. So, yan yung kanya. Parang result nung process treatment ng aluminum ng frames ni Duke Raker. Parang para mapatagal natin yung life niya. So, even raw, wala kang makikitang kalawang niya or something bakat ng corrosion or yung nagpuputi. Yun yung sa aluminum puti. Wala. Wala. Yan. Tapos, eto, updated version na nung prototype. Yung mga binago sa prototype, ginawa na dito. Eto na siya. Yan siya. So, eto is more leaning sa race. Parang nasa gitna. Kasi yung prototype, focus yun sa touring sana Tapos binago. Eto yung variation na obsidian. Color shifting ng black to gold. Yung iba naman yung cream, yung OG. Yung 1 of 50. Wala na yun Maglalabas pa ba ng relish na next? Relish na next. Sa relish, yes, batch. Pero iba na. Iba na kulay? Hindi lang kulay, actually updated na rin. So, yung relish na to, obsidian at saka OG, same lang naman yun may bago na dun. Which is, actually, i-update namin dun sa may surprise coming bagong frame na variant. So, dun makikita yun. Tapos, ito yung carbon fork. Kung gusto mo mag-upgrade, gusto mong gumaan pa yung relish mo, ito siya. Same sukat. Same sukat. Same numbers, tire clearance, same sila. So, times 2 yung difference ng weight. Ito kasi nasa 800 mahigit. Ito, 400. Kaya times 2. Then, ito na yung sa hubs natin. Ngayon, ang nadagdag is yung natin. MTB version na ratchet, yung nadagdag 28 holes. Ito naman yung sa gravel na 28 holes din. Kasi ito yung kanya. Ito yung, yung sa loob. Internal niya. Yan. 60 teeth ratchet na siya. System. So, top of the line na. Sa natin, actually 56 Yung, ito, 60 teeth na. Tapos, ito naman yung sa Pauls. Ito yung nirelease natin nung 2024. Wala pang model nung nakaraan na yun Wala pa. Ito, meron na siya. Anong pangalan? Reeboks. Ay, ibig sabihin yun. Extreme Revolution. Reeboks. Tapos, ito naman yung loob niya. Yan. 63 Pauls siya. So ito, pwedeng palitan actually. Same din dun sa isa. Pwedeng microspline, XD, tapos HG. Pwede din natin gawing QR. Pwede natin siya itong gawing QR din. In one hubs, lahat pwede mo nang makater. Then, available din to yung mga service kit niya. Yung seal, bearing, Pauls, lahat na. Spring. Actually, yung magpa-purchase nito, may free na siya na spring May kasama na siyang free spring, Pauls, at saka yung rubber seal niya. May kasama na yun. Ito naman yung sa saddle natin. Yung mga previous na release nating saddle, ito na yung mga updated version niya. Ito sila, kuha tayo. Ano bang in-update palalo dyan? Mas improve. Yung unang ni-release namin actually na Ridge, actually, para makarelate sila. Ito siya yung una ni-release namin. Ganito yung concept niya. Pero yung may bukol-bukol, parang foam. Naka-encounter kami ng mga kondo na madikit daw masyado. Sa cycling short? Cycling short. In-update ng factory, ito yung nangyari. Parang naging makinis na siya. Para to sa mostly touring Suggested namin to touring. Lalo na yung medyo may edad na. Maganda to sa puwet. Ito yung Rage na model. Ito yung sa Flow na model. Yung Flow na to, ito yung pinakamalapad. Kaya siya pinangalan ng Flow actually is parang sabay ka lang sa Flow. Kuha namin to. Enduro. Sinasuggest namin to sa mga Enduro, MTB na rides. Kasi comfortable siya. Then ang last natin is ito, yung Pulse. So, ayun yung parang ito yung pinaka-narrow. Tapos, ito rin yung pinakamahal. Hindi naman ganyan pinakamahal. Ito yung sa tatlo, ito yung mas mahal. Kaya siya Pulse kasi yun. Ito yung sinasuggest namin sa mga kumakarera. Pag gravel or XC. So ito siya. Pag makikita nyo, ito yung gamit ni Tagalog Racing, si Jem. Tapos si Nardo, ito yung gamit niya. Oo. Wala ka pa ito, di ba? Oo. Sabi mo 140 siya, 145. Pwede na yun. Sige, try mo. So ito na rin yung gagamitin ni Ian. So ito yun yung saddle namin. 3 model. Lahat may butas. Lahat may butas para
Pressure relief area. Pressure relief, tapos para malamig din. Ito nga, ano to? Hindi pa to matapos-tapos eh. Ni-revise namin to. Actually, ang ka-collaboration natin dito is local brand din. Local maker. Known siya na tagagawa ng part. Ni-revise namin, may pangatlong revision na. Actually, may isa nito. Ito yung pinakauna, may isa, ginamit ni Nards, may correction si Nards. Ni-revise natin ulit. So, yun na yung aabangan. Hopefully, yun na yung magiging final dun sa mga nag-aabang nito. Siyang dami talang nagtatanong nito. Ito, tsaka ito. Ito yung sa front niya. Ayan, specific sa relish. Any size. Any frame size. Any size. Kaya pag makikita nyo to, kinakabit ko to sa akin eh. Yung mount apo, kinakabit ko to. Ito. Ito. Ito yung ano. Ito yung free nung wheel set. Pag bibili kayong wheel set, ito yung free rotor niya. Sasama natin. So para ready to use na kayo. Ito siya. Hopefully, ito, actually we planning na Dami nagtatanong sa akin yan. magpapa-pre-order na. Yan. Oo. Siyempre, bigyan natin ng more favorable price. Yung mga nagpa-pre-order. Hindi siya actually pre-order kasi for production na to eh. For production na siya. So, parang isi-ship out na lang. May kino-confirm lang ako kaya kinuha ko to sa bike. Dito, may binago din. Yes. May Para dun sa in-update. production. Yes. Kasi for the information lang po sa ating community, tinest po kasi to ni Ian. Medyo narrow siya para sa enduro natin. So, mas nilaparan siya. Yun yung isang in-update natin dito. Either this end of November or before end of this year. So, magpo-post lang kami dun sa kung yung gustong mag-advance kasi may favorable price kayo nun compare sa pag-landing na niya. Ano bang dito sa paano ginawa? Yes. Actually, CNC machine to. The design is generated from SolidWorks sa ating ginagawang designing. SolidWorks siya, tapos fully CNC. Then yung kabitan niya is parang sa SRAM. 3 volt. Yes, 3 bolts. So, ito is raw, as in, wala tong paint, purely aluminum to. Yung haba. Yung haba nito is 165. Kung tayo eh, Short Pinoy tayo. Short lang yung mga paa natin. So, 160. So, we will be expecting na magkakaroon din ng 160 nito. So, possible 165 at saka 160 para sa enduro community natin. Para Spindle. Spindle niya is 30mm na spindle. Di ba ano yan? 3-piece tatlo? Yes, 3-piece. So ito, nasi-separate to lahat eh. Itong tatlo. So if ever, nasiraan kayo kabila lang, right, pwede naman kayo mag-purchase na right lang. Kaysa bibili kayo ng buo. Yan yung kanya. Tapos kung spindle, nasira sa inyo kasi naupod, spindle, pwede lang din bilhin. So, very flexible yung target natin para less hassle sa community. Yung XC gravel crank ni Duke. XC gravel, possible na lumabas na yung chain ring. Yung sa crank natin sa gravel, medyo may binago kami. Ang isang concept lang nun for information is in one crank, pwede ka mag-adapt ng tatlong length. Tatlo or dalawang length. Yun yung nire-revise namin ngayon para isahang labas. So, pwede kang mag 165, pwede kang kung gusto mo 160 or 170. Check pa namin ano yung final. Ongoing pa yung design stage niya. So, hindi pa ito talaga yung totally complete lineup ng Duke Raker. May nagka-sold out tayo nung natin eh. Cockpit natin sa gravel. So, maybe next week darating na yun. May mga nag-aabang din doon eh. Ang isa rin doon is, kasama nun is yung spacer. May spacer na siya. So, pwedeng internal, pwedeng i-external yung kasama ng spacer para ma-adapt na siya doon na mismo sa frame. So, yun pa lang, soon, popost lang din natin. Teka lang, may naalala ko. Yung naka-box na blue, no? Ano Ay! naka-box na blue na yun? Kwanto, para yung sa kung may gustong ikasal, ito yun eh. Yung mga gustong mag-propose dyan, ito, pag ganyan. Hindi ka naluluhod-luhod. Wala yun. Kasi bike to eh, ganyan. Ay, baliktad. Yan siya. Ano naman yan? So, ito yung titanium bolt ng Duke Raker. So, it's a grade 5 titanium. Isa siya sa high grade, aerospace grade. So, yung mga naka-relish, ito yon. Since 12 to, kailangan yung bumili ng dalawang mahigit. Kasi yung relish nyo, 28 mounting holes yung relish. 12 to 24, so dalawang mahigit. Pero yung kukuha ng dalawa, pre-gift na yon, kulang. Yan yung kuha natin. Kasi 24 total. Kung medium yung size mo, bibigyan ka namin ng additional 4 as a gift para makompleto mo yung buong mounting points nung relish. Nabanggit mo yung titanium, parang may binabalak ko yan. Titanium. Pwede rin naman.
Titanium, yes. May plano tayong titanium. Soon, i-con din natin yun. I-announce. Yes, announce din natin. More exciting. Medyo challenging siyang project para sa atin for like us. Di pa Small tayo brand. ganun kalaki. Small company. Small company. To engage sa titanium. Kasi alam na yung titanium, mas mahal pa siya actually sa carbon. But it will be lifetime na kahit yung apo mo aabutan yun. Yung SRP pala nito is 1,299 SRP nung titanium bolt. Saan kami makakabili ng mga Duckraker products? Sa Duckraker, unang-una, syempre is yung dealers. Yun yung, pag magtanong kayo sa page, mostly yan, pag yung tinatanong namin saan yung location nyo. Kasi titingnan natin kung saan yung malapit sa inyo. Although may icon kami, yung map, dealers map, pag click mo doon, lalabas yung buong map ng Pinas. Makikita mo yung mga dealers doon, naka-pinpoint. Pero kung malayo doon, at saka gusto nyo mag-online, meron din namang online na sa TikTok at saka Shopee, Duckraker na products. Nakalagay na dun yung mga ano. Yung sa Shopee, hindi pa lahat kompleto. Then yung sa TikTok, nilalagay na din lahat. Yun, ikakanaling din natin yung link. Makikita nyo mismo, minsan si Nards, saka si Ian. Kanila yun. Teka lang, may naalala ako. Yung grips. Meron na siya. Updated na yun siya. Itatry namin talaga na bago yung pag-community ride, available na yun dito. Kasi yun yung sinasabi namin grips na kuan eh. Parang hindi nang lalagkit. Dali kung kuan nyo, eto yung kay Nards. Pag titingnan nyo, Nards, kailan nga to? 2023, di ba? 23 years na. Yes, magta 3 years na to. So tingnan nyo naman. Magta 3 years na yan, di pa yan pinapalitan ni Nards. To. Wasak yan, pero... Eto, nakuha na. Matibay yung ano, dito. Hindi nabubutas yung kanya, yung dulo na siya. So, hindi siya nanlalagkit. Guaranteed namin yan. Sabi nga namin dun sa isa, nung sa expo, sabi ko, kung manglagkit yan, ibalik mo. Hindi naman binalik. It means hindi nanglagkit. Yan yung kanita. So, masarap siyang gamitin sa gloves or with gloves. So, soon, ipopost din namin yun. Sana bago yung community ride, dumating yun. Saan namin pwede makita yung ano, mga update kay Duckraker? Yung sa mga update is makikita lang natin dun sa Facebook page ng Duckraker Cycle Project. Nag-update naman din tayo dun. Message lang din kayo for more details na yung gusto nyong malaman. Soon, magkuha na kami ng schedule yung natin, community ride. So, dito. Wala tayo dito. Actually, medyo maliit lang yung room. Kuha na lang. By batch na lang yung papasok kung marami tayo dumating dito. So, soon, ipopost din namin din para sa community ride natin para makita ng community yung room. Kaya yun. Thank you and kita-kits din. It's not always rainbows and butterflies. Compromise moves us along. Not always rainbows and Pili ka na ito. Tapos, ito. Ayan, ito yung mga bagong saddle ni Duke. Linabas na to dati pero may nirevise dito na issue. Yung magaspang. Ay, hindi dumidikit sa... Magaspang pa naman yung side niya dito pero mas ginanon na. Para hindi sumabit yung cycling. Sa design, ito, yung forma nito, yung pang MTB. Pero dito sa dalawa, RB o gravel. Maganda yung design nito. Siguro sa masyadong aerodynamic, yun. Mas ano ba sir? Narrow, wide saddle. Wide sa akin. Doon ako prepare lagi eh. Siguro ito. Ang ganda ng bayan na yan. Kakaiba. Oval. Tingnan nyo maiksi yung sa likod. May mas... Maiksi sa likod. Mahaba sa harap. Asymmetric ano. Asymmetric. Para. Kasi normally naman yung ano ng ulan dito, di ba? Pwede rin sa likod. Kung mas malakas sa ano, di ba? Check nyo lang dyan sa Hello Basket.